Ayan, start na naman tayo mag-demo. Kung napapansin nyo, meron dyan exhaust fan at saka valve. So, ngayon, gusto ko nang i-separate yung switch ng exhaust at saka yung ilaw kasi pag sinisindi namin yung aircon, hindi kami halos makapag-ilaw kasi nga sumasabay yung exhaust. Problema, yung positioning ng switch. Mahirap ito pag ganun, so sobrang hirap talaga yan, tapos hindi pa matapakan yung kisame. So gagawa tayo ng alternate na pamamaraan tulad nito. Ito ay 220 volts. Ito nyo naman na remote switch, so di-remote na gamitin natin para naman tigitigisan na sila. So kasi kahit ilang ganito pa i-install natin yan, kahit 10 pa sa isang linya lang na yan, okay na, mag-separate tayo. So pakita ko sa inyo yung sample ng ito. Ano lang to, single switch lang to, kumbaga isang equipment, isang remote lang siya. Hindi katulad yung ginamit ko sa ginawa kong chandelier, pakita ko sa inyo. Tatlo naman siya, isang remote switch pero tatlo yung output niya. So pakita ko sa inyo. So ito yun, makita nyo A, B, C. So ayan yan, try natin yung A. Yun yung A, B, and then C. So may off din siya, kung gusto mo sabay-sabay off, then sabay-sabay nating i-on. So ayan yung remote switch ko na sa chandelier. So ginawa ko lang din yun. So move on tayo dyan. Ngayon lang natin yun. So ngayon ito lang muna gagamitin natin, single. Ito po pala yung remote nya. Kung napapansin nyo, ang nakalagay lang sa kanya yung on and off lang. So yun lang yung setup nya, wala nang iba. So kabit natin. Unang step ko nga dito, kinat ko na yung linya galing dun sa ating switch. Tapos dyan na tayo magtatap ng mga remote para ma-divide natin kung saan siya papunta. Isang papunta sa ilaw, isang papunta sa exhaust, tapos may ikakabit pa ako na isang nabili ko na chandelier. Ayun. So bali magiging tatlo na yan na out. Isang input, gagawin natin siyang tatlong output. Okay na yun, the best na yun. Pwede pa kahit mga 5 output yan. Hindi naman mabibigat ang load niyan kasi maliliit lang yung ikakabit natin. Huwag kayong magbilalagay ng mga mabibigat na load para hindi siya mag-overload. Okay? Ito nga ang ating line input. Ito, alternating current. Ibig sabihin, alternating current, pwede siyang magkabaligtad. Ito yung output natin, alternating current pa din. So pwede pa rin magkabaligtad. Walang problema. Wala siyang sinusunod na positive at negative. Pero may nakalagay sa kanya line at saka neutral. Ibig sabihin ito yung 220. Dito naman yung ground. Pero kung hindi nyo na ma-detect, kung ano doon yung wala kayong pan-detect, kahit magkabaligtad yan, walang kabayan. Okay? Ayan po, sample pa lang natin yan. Sample pa lang po natin ito. Off. Okay, magana. So pag na-install ko na lahat, mas maganda. Dito nga nag-tap na lang tayo, kasi mahirap kung isasaksak pa natin lahat doon. So ito pang exhaust. Tapos itong linya naman na tong isa para doon sa chandelier na yun, sa tapat ng vanity. Yan. So pair na natin. So isang switch, tapos ang output nya ay dun pala to, and then ito yung isang remote, yan. Tapos ayan namang isa para yan sa ating exhaust fan. Ay mali, on. Ganda nito, 3-tone siya, pwedeng yellow. Tapos yan,
main natin. Yan. Maglaro, ano lang yan. Para hindi na masyadong matrabaho na magkabit pa tayo ng mga wires. Kunti na lang gagamitin. Remote na lang siya. Yan. Okay, very good. Tapos yun sa exhaust. Na, finish na tayo. First, on. Okay. Gana. Again. On. Okay. Gana. Third. On. Okay. Gana lahat. Off. Off. Lagot ko yung relay niya. Off. Okay. Thank you. And then fixing na lang. Tapos na tayo. Goods.